Nako, heto na po mga kaubayan, Subiri, nilaglag, bilis ng karma. Nako, Subiri, sinuka na sa Mindanao. Nako, matapos ng hudas kay BP Sara at SP Cayetano. Nako, yan po mga kaubayan ng ating halamin. At bibigyan ng reaksyon sa video ito, pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin muling i-play yan, eto, pasadahan po muna muli natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga mga kaubayan, ito po yung pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, mula nung nag-graduate ako, nagamit ko yung natutunan ko sa pag-aaral. Ayan mga kaubayan. Ano kaya? Naiisip niyo ba kung anong naiisip ko? Yung natutunan niya sa aral niya? Sa sobrang dami po nang nangyayari sa ating bansa, sobrang malawakan po ang nakawan, no? Sa ating bansa ngayon. Iniisip ko baka graduate ang ating presidente ng pagnakaw. Aray ko po. No? Ay, yung biglang naisip ko, yun po yung first impression dito po sa kanyang statement. Kayo mga kaubayan, ano agad ang pumasok sa isip ninyo? Basahin ko po ulit Tapos kung ano po yung pumasok sa isip ninyo, paki-comment po para malaman ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ng presidente, mula nung nag-graduate ako, nagamit ko yung natutunan ko sa pag-aaral. Ayan mga kaubayan, at eto nga, ang komento nating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Alrain, the moneymaker, the protector, and the great pretender. The flood control specialist, major in ghost project. Ayan na. Ito palang pinag-aralan ng presidente natin mga kababayan. Sabi po dito the moneymaker, the protector, and the great pretender. Flood control specialist, major in ghost project. Ayan na. Anong masasabi niyo dyan? Parang that is the best course, no? Na may re-relate natin sa sinasabi po ng presidente. Alright, sabi naman po dito ni Elvera, yes, si PBBM ay intelligent and excellence, di gaya, di excellent siya, ang best president ever. Aba, biruin mo yan sa nangyayari sa ating bansa, meron pa talagang mapabor sa ating Pangulo mga kababayan. BBM, ikaw ang pinaka walang hiyang tao sa mundo, wag naman. Sabi po ni Giovanni. Ayan Sabi naman po ni Royex Tan, natutunan mo ng sundan o mas higit pa ang ginawa ng iyong ama. Aba, yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan mga ka-review natin Just comment down below mga kababayan. At eto, pasadahan din po natin to mga kababayan. Ito pong post na ito ni Kiko, Coco Pimentel. Ito, nakisawsaw na nga si Coco Pimentel, mga kababayan, mali pa. Nakikisawsaw ka na nga lang, hindi pa tama yung impormasyon mo. Ito mga kababayan, basahin po natin yung sinasabi dito. Sabi po kasi dito ni Pimentel, our Senate Sergeant at Arms may be trigger happy. Sabi niya, trigger happy daw. Or sa salita naman natin, utak pulbura. Ayan, utak pulbura daw si General Plaska. Sabi niya dito, wag tayo ganyan kasi ang Sergeant at Arm dapat siya ang pinaka-cool na person in the Senate. Are they inside the Senate building? Nagtatanong siya. Even if they're inside, do you shoot at people inside? Do you shoot at people inside? Sabi niya mga kababayan. You can confront them but you do not do that. Wala pala ito mga kaubayan Hindi alam ang nangyayari. Tapos nagko-comment pa. Diba? Alam mo po ba, Senator, hindi pala ito Senator, ex-Senator Pimentel. Talaga, hindi naman po ng baril lang doon si General Plaska. Warning shot po, hindi po shoot to the people, at the people. Sabi niyo, do you shoot at the people inside? Hindi po. Diba? Hindi po siya namaril ng tao sa sa loob ng Senado. Warning shot po ang ginawa niya. Bakit daw hindi kinumpronta? Mali ka na naman, kinumpronta nga
'di ba? Challenge niya nga yung NBI. Oh, na magpakilala, 'di ba? Na magpakilala sila at ibaba yung armas nila bago pumasok because there is may rules po diyan eh. Bawal po ang pumasok na di armas ka, mga kababayan. Maliban na lang kung makipag-coordinate. Oh. Pero nakipag-coordinate sila kay Soto, mga karibin natin, nag-snack-snack pa. Sa ano ni Soto, sa opisina. Mali talaga itong si Pimentel, mga kababayan eh. Nagko-comment na nga lang, hindi pa inaalam kung tama ba o mali, di ba? What do you think, mga karibin natin? Tama ba? Nasabi niya, do you shoot at the people inside? Wala namang may binaril ba si General Aplaska? Pero nagtatanong lang siya, pero pangbobong tanong yan eh. Alam mo na ang sagot, na hindi naman talaga. Warning shot po yun, mga kababayan. Okay? Ito naman po ang naging opinion ng ating mga kababayan. Komento patungkol po dito kay Coco Pimentel. Sabi po dito ni Melvin Javel, tagal ng training at na-mold sa PMSero. Wag ganon, ang bastos mo naman, Senator. Ayan, oo nga, general yun eh. Diba? General. Tapos gaganunin lang. Utak pulbura. Grabe, utak pulbura daw. Utak pulbura. Kung makapagsalita, siya na ang pinakamagaling at matalino. Ano ngayon kung bar-top notcher ka? Kabaligtaran naman niya ng ugali mong mapagmataas. Correct. No? Huwag ka nang sumali, sir. Lahat yan planado. Pati ikaw nakaplano na rin. Di kami boboto sa Senado. Oo nga. Bakit? Diba sa kadami-dami ng issue ng ating bansa, bakit dito ka lang nagsalita, Coco Pimentel, diba? Sa flood control, magsalita ka naman. Please lang. Alright. The brain of the bakuko o galing hilas. Ayan na. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below, mga kababayan. Okay, at bago po natin i-play yung video, mga kababayan, ito gusto ko lang pong pasadahan muna to si Erwin Tulfo, mga karibin natin. Sabi po kasi dito ni Erwin Tulfo, sinabing isang senador na lang or isang senador lang muna mula majority ang ilangan nila para mapatalsik bilang president si Cayetano. Teka lang. Parang bigla tayong naguluhan dito kay kay Erwin Tulfo. Sabi niya kasi, no, isang na lang daw ang kulang, mga kababayan, at mapapalitan na nila si Senate President Cayetano. Ilan ba kayo ngayon? Di ba 11 kayo? So kung 11 kayo, hindi pa rin ninyo mapapalitan si Cayetano. Bakit? Kailangan nyo ng 13 votes. Pakitingin naman po ng Senate rules, mga kababayan, sa pag-impeach ng isang President. Kasi napaka-unfair na po, mga kababayan. For example, kung panig nila Senator Cayetano ang mag-i-impeach sa kanila tulad ng ginawa nila kay Soto, kailangan nila ng 13 boto, di ba? Pero pag sila naman pala ang mag-impeach kay Cayetano, kailangan lang nila ng 12 votes, mga kababayan. Kasi 11 lang po sila. Kung dadagdagan po ng isa, mga kababayan, edi 12 pa lang po sila. Di ba? Huwag nyo pati ba naman dito sa botohan, binibend mo ang law, ang mga rules, di ba? Huwag ganon. Mag-ano kayo, sundin nyo naman yung mga rules, no? Huwag palaging bend the law. Diba? Bend kayo ng bend ng law eh. Kaya ayan, akala nyo siguro ang taong bayan na pag narinig kayo, talagang paniniwalaan na lang lahat ng sasabihin ninyo eh. Hindi na i-digest, no? Absorb na lang ng absorb. Hindi po pwede ganun, mga kababayan. Kailangan, pag ma-absorb natin yung information, we will digest, no? Para mas lalo po nating maintindihan. At eto, mga kababayan, ang naging komento ng netizens patungkol dyan, sabi po dito, ni Nefera, paano na isa? Among 24 senators, the majority number is 13. 11 lang kayo, di ba? Correct. Nagpapatawa talaga itong si Erwin Tulfo, no? Bedalo ang ugok. 2 times ba namang nakanggap ng maleta? Grabe, nakakabobo pala ang maleta, mga kababayan. Nakakabobo, nakaungas. Okay? Ang maleta. Sabi dito, mga karibin natin, 13 senators, majority black, ay suportado 90% ng Mindanao
70% ng Visayas, 60% ng Luzon. Ayan. Bagay ka lang sa away ng asawa, boy. Ayan, sabi po ni Christian. Oo nga. Minsan namimiss na natin, no? Yung mga birada ng Tulpo Brother sa mga away mag-asawa. Abag, parang ginagawa pa nga nilang pelikula, no? Yung mga eksena, just to solve the problem, ng mga family issues, mga kaubayan. Pero pagdating po sa mga nasyonal na mga problema, issue ng ating bansa, bigla po silang nababahag ang mga buntot. Ayan na. O yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below mga karibin natin at eto, pasadaan na po natin yung video. Nako, eto persona non grata. Si Zubiri. Dito po sa Mindanao. Eto, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, mas natauhan kami sa'yo. Ito ang matinding buwelta at sagot ng Mindanao voters matapos tila mabunyag ang tunay na kulay ni Mig Zubiri at tuluyan ng sumali sa minority bloc sa kampo ni Senator Tito Soto. Taong bayan sa Mindanao, lalong-lalo na sa Bukidnon, na baluarte ni Zubiri, tila nanawagan na di umano ng persona non grata at tila sinusuka na ang nasabing senador. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, Zubiri, dignidad ng Senado ang hanap pero kay Soto kumampi. Mindanao voters slam Zubiri over remarks on why he chose to join the Senate minority. Pinalagan ng maraming Mindanao voters ang naging pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri matapos ang kanyang paninindigan na natauhan ito kung kaya't mas piniling mapabilang sa hanay ng Senate minority kaysa majority ng Senado na pinamumunuan ni Senate President Alan Cayetano. Sa kanilang sunod-sunod na social media posts, sila dismayado ang maraming taga Northern Mindanao maging ang ilang mga taga Bukidnon na siyang probinsya ni Zubiri. Sa kanyang naging pahayag, anila, walang problema kung ito ay pipili saan siya sa dalawang hanay ng Senado. Ngunit ang hindi katanggap-tanggap sa kanila ay ang naging pahayag nito na naniniwala ang senador na mas kailangan siya ng minority para ibalik ang respeto ng institusyon ng Senado. Ang kanyang naging pahayag ay kasunod na nangyaring shooting incident sa Senado kung saan isinasangkot ang NBI na di umano'y nasa likod ng planong pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa sariling kababayan ni Zubiri, nirerespeto nila ang desisyon ng senador na pumabilang sa minority ng Senado na karamihan ay posibleng pumabor na mapatalsik si Cayetano sa pwesto. Ngunit tila markado na raw ang senador at ayon sa kanilang sariling salita, mas natauhan silang mga butante sa mga naging pananalita at desisyon ng mambabatas. Samantala, nagbigay naman ng sariling obserbasyon si political commentator Kipi Chu tungkol sa issue. Para sa kanya, posible umanong personal na hindi pagkakaunawaan at hindi usaping anti-Duterte ang dahilan kaya napunta si Zubiri sa minority. I think Migs and Alan are not on good terms. That's why Mig is in minority, not because he's anti-Duterte. Pero ayon kay Chu, mas makakabubuti umano kung maisasantabi ang anumang tampuhan para sa mas malaking interes ng bansa at ng mga taga Bukidnon. Bukidnon is Duterte. Sana he thinks of his responsibilities above and beyond his path with Alan Ortiz. May mensahe rin siya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Alan, you are already DSP. You can afford to be a magnanimous. Dagdag pa niya, kung tunay umanong pagkakaisa ang nais ng Senado, ay panahon na para ayusin ang mga gusot sa pagitan ng ilang senador. An uneasy alliance, maybe, but an alliance for the country. Sa huli, pabirong sinabi ni Chu na sana ay maayos din ang relasyon ng mga senador habang nagsasalo sa buffet. Sana maging okay kayo. Kung di kayo okay, pag-usapan natin habang kumakain sa isang buffet. Sana sama ako.
regarding naman to sa ano, ang lupit ito, pangapalitan. Sa gitna ng alingas-ngas ng kudeta sa Senado, merong mga napadasal at merong tinawag na hudas ang mga magtatraidor. Habang si Senator Chis Escudero, bakit biglang nadadawit ang pangalan kaya raw napurnada ang planong kudeta? Nagbabalik si Mean Los Baños. 13 majority versus 11 minority. Ganyan na ang Senate composition ngayon. Bagamat walang kudeta, ang minorya nadagdagan ng puwersa. Mula kasi sa independent, lumipat sa kampo ni Senate Minority Leader Tito Soto sina Senators G.V. Ejercito at Mig Zubiri. Sa isang interview, sinabi ni Zubiri na natauhan siya sa nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Ito what happened last week with the handling of the shootout here in the Senate. Natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and Ay nako, alam mo Subiri, wala kang bayag. Yun ang sasabihin ko sa'yo. Napaisip daw siya. Tingnan mo yung naisip niya, ha? Pakinggan niyo yung naisip niya. discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. It's about time to make a stand. Ang sarap pakinggan kung lumipat ka sa majority, tama yung wordings mo eh. It's time for you to make a stand. Napaisip ka. Alam mo ako this is my opinion. Hindi mo pwedeng sabihin fake news to. Feeling ko ganito ang nangyari sa kanya eh. Nilipat na siya sa majority. Tapos, nagkabarilan, binomba. Barilan lang pala. Nilusob ng NBI ang Senado. Sabi niya siguro sa isip niya, oh shit. Napaisip siya, sabi niya, napaisip ako. Siguro sabi niya, patay kang bata ka, mukhang seryoso itong gobyerno na ito. Mukhang seryoso itong gobyerno na ito. Gagawin ng lahat para mailipat sa minority ang Senate presidency at makuha si Bato. Basta kalaban mo itong gobyerno to, wala ka talagang pag-asa. Napaisip siya eh. Ngayon biglang sabi niya, I have to take a stand daw. Stand with what? You are only making a stand if somebody is attacking you or somebody is trying to bring you down. Who's going to bring you down from the Duterte camp? Who's going to bring you down from the Cayetano group? No one. So mas tama mong gamitin yun, you will take a stand if you are in Cayetano group. Kasi talaga sila, inuusik isa-isa, lahat sila. Mantakin mo, Chis Escudero, binabanatan na ngayon. Si Jinggoy, si Villanueva, yung dalawa, si Villar, si Loren True, yung anak niya. Isipin mo halos lahat sino yung susunod pa, di ba? Meron na tayo naririnig na si Bongo. Ngayon naman si Robin, person of interest na. Sino nang natira? So yan mga kababayan, ano po inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga karabin natin, just comment down below at syempre po, huwag kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan, maraming salamat po.